She raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign, and not me. It ain't over. It ain't over. It ain't. 12 yards na suptol, then ikat natin siya ng pa-umbrella cut para maganda yung bagsak. Ayan, tutupi-tupiin lang natin siya ng tag 3 yards, then pull, then saka siya ikat. Pagkatapos natin siyang idugtong, maglalagay tayo ngayon sa laylayan ng horsehair. Sa 12 yards na sa laylayan ay magkakaroon ka rin ng, kakailanganin mo rin ng horsehair na 30 yards. Kasya na yan, guys. Ayan, kung makikita natin, ayan ang horsehair sa gilid niya. Ang horsehair ay ang width niya is 5 or 4 inches. Ayan. Itatayin natin siya sa laylayan. Pwede naman natin siyang itahi sa laylayan, tapos doon ulit sa susunod, tapos tanggalin lang natin ang laylayan, parang maganda yung kinalabasan. Ito naman yung suptol or American tol. Yung ginamit ko sa kanyang babe, yung labas niya is white, then yung lining ng babe niya, ang ginamit ko, kung makikita nyo, ayan, ano yan, yung American tol ang gamit ko dyan na spandex, kasi parang ano lang siya, skin tone ang kulay dyan. Ayan, skin tone siya na American tol. Ngayon guys ay magdi-design tayo na, sabi nga na yung ayan o, Bakal mo ka. Ito naman ay gusto ng client ko yung yung ganitong klaseng gown na yung gusto niya kita lang yung loob-loob niya, or gusto niya sexy lang siya. Kaya ayan, pero guys, mahirap din mag-design. Nakailang beses ako diyang magtanggal. Siguro nakatatlong beses ako magtanggal at saka magpalit ng lace kung saan ko siya ilalagay. Para lang dito naman ay kailangan lang natin dito yung American tol. Lagyan natin sa bib, dapat buo lang siya, din ikat lang natin siya yung buo. Ayan, kung makikita nyo, kinat ko lang yung salig niya, tsaka yun doon, kasi parang skin tone naman siya, hindi naman siya halata. Dito naman guys, dito naman kung makikita nyo is nagsisimula pa lang ako kung paano siyang i-design, pero tinanggal ko yan kasi hindi ko siya gusto nung natapos, kaya ayan ulit siya. Hindi ko na pala na inisa-isa yung pag-video ng paglagay ko kasi ayan, unulit ko siya, nilagyan ko ulit siya ng ibang nakadalawang lace ako dyan, isang lace sa taas at saka isang sa baba. Then yung ginawa ko naman, ayan, nilagyan ko siya ng beads, yung mga buo-buong beads, yung mga bulaklak o yung flower na lace, nilagyan ko siya bawat isa ng ganyang lang, kasi kung ginagamitan kasi natin siya ng dikit, pandikit, ay yung pag tumagal, pag nilabhan mo siya is nagkakaroon siya ng yung parang mga kalawang, kaya hindi siya advisable na laging gumamit ng yung mga dinidikitan na mga beads, hindi siya advisable.
Dito naman is binaliktad ko lang yung damit para ikat yung kanyang ano. Ito naman kung makikita nyo yung una kong ginawa yan. Tapos ayan, kung makikita nyo is marami pa siyang pin kasi nagsisimula pa lang ako dyan. Pangalawang beses ko na siyang inulit or pangatlo na. Sininsin ko lang yung lace niya para hindi na makita yung bra pads o yung katawan niya. Yan parang ano lang yung tingnan kasi ano yan. Sa loob niyan skin tone kasi ang kulay ng kanyang American Tool. Yung ano niya, yung lining niya, skin tone ang ginamit ko. Ayan, kung makikita nyo salamat na tapos din. Thank you guys sa inyong panunood. Kung sino ang kakasal dyan, PM lang or else mag-leave lang kayo dun sa comment section ng aking YouTube channel para mabasa ko. Maraming salamat guys. Thank you talaga. Subscribe naman yung channel ko. Thank you.